Pero yung mga kakampi po namin noon, ng mga DDS, sila naman po ang bumatikos sa ating Pangulo at pagkaupo pa lang po ng Pangulo namin ay pinagbalaka na po nila na patalsikin. Meron na po silang Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, planuhan na po nila na patalsikin ang aming Pangulong Bongbong Marcos. At yun nga mga kaibigan, dahil napakagaling po ng aming Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez, palagi pong nabubuko yung plano, no? Kasi po, yung mga kongresista ay gusto po nila si Speaker Martin Romualdez, kaya nung kinukudita po ni GMA ang Congress at kumakausap siya ng mga congressman at congresswoman, ang mga ito, yung mga kinausap niya ay nagsumbong kay Speaker Martin Romualdez. Yan po ang dahilan kung bakit si Gloria ay na-demote, no, sa kanyang pwesto. Pagkatapos noon, pinatawad pa rin nila si Gloria, tuloy pa rin, isinasama pa rin siya ng Pangulo sa mga biyahe abroad, pero hindi po nagtapos doon kasi pangalawang attempt po ni GMA na pinagplanuhan na patalsikin si Speaker, pangalawang attempt niya na kumausap ng mga kongresista ay nabuko na naman dahil yung mga kongresista, sila po ay nagsabi na naman ulit kay Speaker na sila ay kinakausap. So meaning to say, failed na naman ang kanilang plano na patalsikin sa pagiging speaker itong si Speaker Martin Romualdez. So ang nangyari po mga kaibigan, ang ginawa po kay Gloria ay hindi lang po demoted kundi tinanggal po siya sa kanyang pwesto. Totally tinanggal siya sa kanyang pwesto at noon po galit na galit po sa kanya si Sara at tinawag siya na tambaloslos. Tapos noon mga kaibigan, si Sara po ay nagbitiw, no, sa lakas CMD kasi nga kinampihan po niya si GMA. Kung titingnan natin, bakit si GMA ang kanyang kinampihan? Gayong si Speaker Martin ang naging dahilan kaya siya nanalo sa pagiging vice-presidente. Unang-una sa lahat, si Speaker Martin ang nagdala sa kanya sa lakas CMD para lang magkaroon siya ng partido. Kasi nga mga guys, wala po siyang partido si Sara at hindi po siya makatakbo sa national election dahil wala siyang partido. Kailangan po niya ng partido. So nangyari po ay inadapt siya. Inadapt siya ni Speaker Martin Romualdez, inampun po siya sa lakas CMD para po siya ay makatakbo sa national election. Ganoon po kasi mga kaibigan yun po kasing hugpong ng pagbabago ni Sara ay local party lang at hindi po ito po pwedeng gamitin sa pagtakbo sa pagiging vice-presidente. Kaya inadapt po siya ni Speaker Martin para magkaroon po siya ng partido at para makatakbo po siya. So kung titingnan natin, malaki po ang kanyang utang na loob kay Speaker Martin Romualdez. Pero mas kinampihan po niya si Gloria. Kasi nga, yun ang plano nila patalsikin si Speaker Martin and later on, gagawa nila ng mga kung ano-anong issue si PBBM pagkatapos i-impeach. Yan po ang plano nila originally na pag-upo ni PBBM, hindi pa tatagal sa kanyang kinaupuan, ay ipapa-impeach na po nila. Remember, pinagmamalaki pa yan ang mga DDS na meron silang Plan A, Plan B, C, D. At remember, 2022 pa lang, pag-upo pa lang ni PBBM, sinasabi na nila sa atin na, oy, yung inyong presidente, hanggang June na lang yan. Kung naalala niyo mga kaibigan, kung meron kayong photographic memory, pag-upo pa lang ng pag-upo ng ating Pangulo, pinagbalakan na nila na tanggalin. Yun din po yung sinasabi ng mga DDS. Yung mga DDS na pumunta sa kampo ni PBBM. Yung mga DDS na grabe sa paninira kay PBBM, but later on, namulat ang kanilang mata na bakit nga pa pinapabagsak si PBBM ay maganda naman ang ginagawa. Bakit nga ba hindi na lang nila antayin ang 6 years at sa kanila patakbuhin si Sara. So meron pong mga grupo ng DDS na namulat, no? At tumawid na po dito sa kampo ng ating Pangulo. Ayan po sina Madam Ellie, sina Pibos Talakera, na sabi po nila sila daw ay natauhan. Kasi nga, habang nandun sila sa inner circle ng mga DDS, naririnig nila yung mga usap-usapan na yun bang pagpapatalsik kay PBBM.
So, narinig pa nila si Harry Roque nung pumunta sila sa Hong Kong sa Maisog Rally na sinasabi ni Harry Roque coming from his mouth na akala nila hindi ako magaling magpabagsak ng gobyerno. So, ano yun mga kaibigan? Bakit mo pababagsakin ang gobyerno? Para iupo si Sara Duterte? So yun mga kaibigan, no? Sa totoo lang, no? Gawin po natin ang tama. Huwag po natin gagawin yung mga bagay na hindi naman nararapat. Gawin po natin ang tama bilang mga Pilipino, no? So nangyari po mga kaibigan, ganito. Yun na nga, talagang massive disinformation para pabagsakin ang ating Pangulo. Meron pa silang intrigues, no? Gumagawa sila ng intriga. Well, alam niyo naman siguro no, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay expert sa pagtatanim ng ebidensya. At sinabi niya mismo yan sa kanyang sa kanyang speech na sa tagal na siya ay naging piskal, ang natutunan niya ay ang magtanim ng ebidensya. Magtanim ng intriga, unang-una, pagkatapos magtanim ng ebidensya, at pagkatapos ay magsasampa na ng gawa-gawang kaso. Remember mga kaibigan, Leila de Lima, exactly, yung ginawa po nila kay Leila de Lima na tinaniman nila ng intriga, na kunwari masamang babae, ganyan-ganyan, yung tungkol sa droga, etc. Pagkatapos, tinaniman nila ng yung kunwari ebidensya na kunwari meron daw video, pero lahat yun laway, puro laway. Ni isa walang nakakita ng video na sinasabi ni Digong. And then later on, sinampahan nila ng gawa-gawang kaso. At pagkatapos, kumausap sila ng mga witnesses, na mga bogus din, kinausap lang nila at tinakot na, oy, mag-witness kayo dito. Kasi pag hindi kayo nag-witness, isutsugin namin kayo dyan sa loob ng kulungan. So, tinakot po yung mga PDL. So, anong nangyari mga kaibigan? Dahil gawa-gawa lang yung kaso, dahil tanim ebidensya, gawa-gawa ang kaso, anong nangyari? Mahina ang kaso. So, nung nagbago na po ang administrasyon, mga kaibigan, ay doon na nagkaroon ngayon ng lakas ng loob yung mga PDL para mag-recant. Binawi po nila ngayon yung kanilang mga sinabi noon, yung kanilang mga testimony noon, binawi po nila sa pamagitan ng pagsasabi na pinilit lang sila noon at tinakot, kaya sila nagsalita against Leila de Lima. No? Hi, hello po sa inyong lahat, no? So, nagdi-discuss po tayo dito, no, mga kaibigan, no? So, pakipollow na lang po, mga kaibigan, ng ating TikTok, Admin Rich, Commentarista. Mga kaibigan, no? Pangalawang, ito po ay aking extra TikTok, no? Kasi, just in case na mawala yung isang TikTok, at saka, pakipollow na rin po ang aking YouTube channel, Admin Rich, at saka ang aking Facebook page, Admin Rich Commentarista. Ito nga pong si Peebles Cunanan na dating DDS at tumawid na no, dito sa kampo ng ating Pangulo ay nagsabi mismo mga kaibigan na noong panahon ng mga maisog rally, si BP Sara Duterte daw ang nagbibigay ng mga tarpaulin na may nakasulat na BBM resign. Tingnan niyo mga kaibigan yung kanyang pagiging traidor, no? Traidor. Sa harap ng ating Pangulo, nakasmile, sinasabi niya, mahal kita Apo BBM, nakasmile, pero traidor pala mga kaibigan, no? Sa kanya galing, ang sabi po ni Peebles Talaquera, kay Duterte, kay Sara Duterte daw nang galing yung mga tarpaulin na may nakalagay na mga BBM resign. Yun po yun. Andeng 101. Isa po ako sa bulag na followers ni Mang Kanor. Pero nang mamatay po yung karelihiyon ko po, doon nagbago. Yan. Mabuti po at kayo ay nagising sa katotohanan, no? Na hindi po dapat iniidolo yung mga ganong klaseng tao, no? Dahil hindi naman po maganda ang ginawa niya para sa bayan. So tuloy ko po mga kaibigan yung kinikwento ko. So ito po yung sinasabi ni Peebles Talaquera na kasi nasa inner circle po siya, no? Nakikita niya, naririnig niya yung mga usapan. At nung kasagsagan ng maisog rally, dumating daw yung mga tarpaulin, BBM resign. Tapos tinanong daw niya yung mga mama, kasi nagtanong yung mga mama saan daw ilalagay. So, nagtanong daw siya, kanino po galing yan? Ang sagot daw ng mga lalaki, ng mga mama na nagdala, kay BP Sara po. Kay BP Sara po. Kita niyo na, kasagsagan ng maisog rally, kasagsagan ng kung saan si Sara Duterte ay DepEd Secretary pa. Hindi pa siya nagre-resign. All smile kapag kaharap niya si PBBM, pero at the back of it, ini-stab niya pala. All smile kapag kaharap si PBBM, pero kapag nakatalikod, sinasaksak pala niya si PBBM. Hindi ba traidor? Yan po yan mga kaibigan. Yan po ang sinabi ng DDS
na nagising sa katotohanan. Kasi nasa inner circle siya. Naririnig niya, nakikita niya yung mga pag-uusap. Yan po yan mga kaibigan. Kaya wag po kayo magpapaniwala sa mga Duterte na yan dahil sila po mga kaibigan ay napaka-dangerous. Napakagaling po nilang magpaikot sa kamay, no? Yung kanilang mga pinapakita sa taong bayan ay walang katotohanan. Tulad na lang ng sisimba-simba, nag-encourage pa, magkaroon tayo ng yung sabi niyo yung sa Semana Santa, isa puso natin, isa buhay natin yung mga aral ni Jesucristo. Pagkatapos kinabukasan lang, ayun nagsalita, nag-speech, naninira na sa Pangulo natin kung ano-ano na ang sinasabi. Wala po, hindi po kaya ni Sara Duterte na maging mabait, straight, no? Hindi niya kaya kasi ang nature niya talaga ay hindi mabuting tao. Hindi talaga siya mabuting tao. Kaplastikan lang po ang kanyang pinapakita sa taong bayan. Yung sinasabi niya na yung mga nakakaraan, di ba? Nagbabait-baitan siya. Pero napakabilis lang ng kanyang pagbabait-baitan. Lalabas na naman siya sa mga press con pagkatapos magmumura kung ano-ano na naman sasabihin. Kasi nga hindi niya kayang i-maintain yung pagbabait-baitan kasi hindi naman talaga siya mabait. Ang nature niya ay hindi naman talaga siya mabait, 'di ba? Kaya mga kaibigan, huwag po kayong magpapabudol sa mga Duterte na yan dahil mga kaibigan, napakagaling po nila mambudol ng tao. Isa pa, no? Ginagamit po nila yung pagkakakulong, no, ni Rodrigo Duterte sa dahig. At sinasabi po nila, kawawa daw, kawawa. Bakit daw ginanyan yung matanda? My God! Sa dami ng chinugi nila, 30,000. Hindi yun mga manikin, hindi yun mga robot. Meron yun mga kamag-anak. Meron yan mga mahal sa buhay. Sa dami ng kanilang mga chinugi. Sino ang kawawa? Si Duterte, na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa at nakikita pa rin ni Kitty Duterte, nakikita ni Sara, ni Pulong. May pera naman sila, kayang-kaya nilang pumunta sa dahig. How about the 30,000 na namatay? How about yung mga bata, yung 3 years old na pinakabata na namatay, na si Micah? How about yung mga bata, 7, 6, 9, hanggang 12 years old na namatay? Nakikita pa ba sila ng kanilang mga nanay, ng kanilang tatay, ng kanilang mga mahal sa buhay? Hindi na sila nakikita. Kaya kung meron ditong kawawa, hindi si Rodrigo Duterte. Kung ano man ang nangyayari kay Rodrigo Duterte ngayon, yan ay pinagbabayaran niya ang lahat ng kanyang mga ginawa nung siya ay malakas pa, nung siya ay nasa power pa. Makita mo nga, kung magsalita siya noon, napakayabang, di ba? Tapos yung mga pronouncement niya, talagang very clear. Shoot to kill. Talagang very clear. Inuudyukan niya ang mga kapulisan na talagang pumatay ng tao. Very clear ang kanyang mensahe. Talagang pumatay ng tao. No? So, kaya mga kaibigan, kung ano man ang nangyari ngayon kay Duterte, yan ay kanyang kumbaga, karma. At yan ang hustisya. Sa totoo lang mga kaibigan, sa totoo lang yung 30,000 na namatay sa war on drugs, hindi pa nga nila nakukuha totally ang hustisya. Bakit? Kasi mga kaibigan, para sa akin, ganito ang hustisya. Kung magkakaroon ng hustisya, mga kaibigan, sabi ko sa inyo, kahit na makulong habang buhay, kahit na mabulok sa bilangguan si Digong, hindi pa rin makukuha ng mga namatay sa AJK ang hustisya. Bakit? Kasi paano mo masasabing hustisya yun? Hindi naman sila nakakabalik eh. Patay pa rin sila. Hindi naman sila nakakabalik sa pamilya nila, patay pa rin sila. Para sa akin mga kababayan matatawag lang na hustisya yan kung makakabalik sila sa kanilang pamilya. Yun ang hustisya. Pero paano mo masasabing hustisya na kahit mabulok pa sa kulungan si Rodrigo Duterte, walang hustisya? Dahil yung 30,000 na natsugi sa kanyang war on drugs ay hindi nababalik kahit kailan. Mga kaibigan, very hopeful. Napakarami sa mga yun ay bata. Napakarami sa mga yun, teenagers. Katulad na lang ni Kian de los Santos na meron pang pangarap sa buhay. Pero dahil sa ginawa ni Duterte, ay nawala na ang pangarap ni Kian, pati ng kanyang pamilya. Kaya kung merong kawawa dito, hindi si Duterte yun, kundi ang mga pamilya ng biktima. Huwag kayo magpapadala sa emosyon nyo, mga kababayan, na ay kawawa si Duterte, kawawa naman yung matanda dinala sa dahig. Huwag mga kaibigan, hindi kawawa si Duterte. Hanggang ngayon, si Duterte ay nakakausap ni Kitty. Kahit si Kitty ay nandito sa Pilipinas, nagbi-video call sila. Mga kaibigan, buhay si Duterte.
at binigyan siya ng due process. Meron siyang mga magagaling na mga lawyer na magtatanggol sa kanya. Pero ang 30,000, binigyan ba ng due process? Di ba wala? Nailagay ka lang doon sa listahan ni Duterte kahit hindi verified na ikaw ay gumagamit o ikaw ay tulak. Basta nakalagay ka sa kanyang listahan, automatic, bukas wala ka na. Bukas may karatula ka na. Unfair, di ba? It's unfair, mga kaibigan. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, huwag kayong maawa. Hindi kawawa si Duterte. Deserve lang niya kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon. Deserve niya yan. Dahil sa mga panahon na malakas siya at siya ang namumuno, ay lumabag siya sa batas. Hindi niya ginawa kung ano ang tama, kung ano ang naayon sa batas. Kaya mga kaibigan, si Duterte ay hindi kawawa. Inuulit ko sa inyo. Mga kaibigan, tingnan lang natin yung etong meron po kasing data, mga kababayan, tungkol dito sa drug hole, no? Pinagkumpara po yung drug hole ni Duterte at saka ni PBBM. Ibig po sabihin, ipinagkumpara po kung magkano po yung lahat-lahat ng value ng nahuli, no? Ng nahuli sa panahon ni PBBM for 3 years. The first 3 years of PBBM at saka yung first 3 years ni Rodrigo Duterte. So ikinumpara po kung ilan at lumalabas, mga kababayan, na naungusan ni PBBM etong si Duterte. Okay. Lumalabas, mga kaibigan, na itong si Duterte ay meron lang, no? Napakakaunti ng kanyang nahuli, mga kaibigan, na value ng mga droga. So, tingnan natin magkano ba yan. Okay. So, ito yan. 3 years po ni Duterte, 14.3 billion only. Take note ang 3 years po ni Duterte, 43.8 billion only. For 3 years yan. Yan ang halaga ng nahuli ng Duterte administration. Samantalang ang halaga naman ng nahuli sa panahon ni PBBM ay umabot ng 43.8 billion. Ganyan po karami ang nahuli. Ang halaga ng nahuli sa panahon ni PBBM, 43.8 billion. Guys, take note napakalaki ng value ng mga pulburon, ng droga na nahuli sa panahon ni PBBM, 43.8 billion, pero walang patay. Samantalang kay Duterte, napakaliit ng nahuli sa 3 taon niya, first 3 years, 14.3 billion lang, pero napakaraming patay. Bakit po nagkaganon? Bakit kay PBBM napakalaki? Guys, ito yung the biggest drug hole in the history of the Philippines. Record-breaking to, guys. The biggest drug hole in the history of the Philippines. Sa panahon yan ni PBBM nangyari. Ang galing, di ba? Pero walang patay. Kasi pinapatupad ang batas. Kung ano yung batas, kung ano yung tama, pinapatupad. Walang patay-patay, walang tsugi-tsugi. Talagang pinapatupad ng ating Pangulo ang tama na ayon sa batas. Binibigyan ng due process ang ating mga kababayan para sila ay talagang walang naaapi. Kailangan talaga ay tama, due process. Madam, yung magnetic lifter nga na nakalabas sa custom, parang bula lang. Yan, magnetic lifter. Alam nyo ba, yung may-ari na yan, ng magnetic lifter na yan? Alam nyo ba, mga guys? Alam nyo ba kung bakit yan nakalabas sa custom? Yan yung sinasabi ni Mark Taguba, na nagbayad siya, mga kaibigan, ng milyon-milyon para mailabas sa custom. Doon daw pinadaan sa green lane. Ibig sabihin, hindi siya dadaan sa x-ray machine. At kanino siya nagbayad? Sino yung pinakamalaking tao? Kanino mapupunta? Guys, Paulo Duterte. Yan ang sinabi ni Mark Taguba. At binanggit pa niya ang asawa ni Sara Duterte, si Mans Carpio. So, mga kaibigan, itong nangyari sa panahon ni Duterte, labas-masok dito ang droga nang galing sa China. Labas-masok dito ang mga droga. Basta maggaganyan sila, mga kaibigan, magbibigay sila.
Yan yung mga kaibigan. Pero sa panahon ngayon ni PBBM, hindi pwede yan. Dahil ang Pangulo natin, straight yan. Talagang huhulihin. Walang ganyan. Kaya nga nakakatawang isipin na sinasabi nitong si Duterte na I hate drugs, pero siya ay naging protector ng droga. In fact, mga kaibigan, pre-protectionan pa niya si Michael Yang na ayon sa mga investigasyon ay sangkot sa mga illegal na droga. At meron pa daw Shabu Laboratory. Pre-protectionan yan ni dating Pangulong Duterte. So, mga kaibigan, kitang-kita natin dito no, na itong ginawa ni dating Pangulong Duterte ay yung bang pambubudol. No? Pambubudol. Pero mo mga kaibigan ha, I hate drugs. Pero, ang economic advisor, si Michael Yang. Si Michael Yang na kilala na guys, drug lord. Tapos labas-masok sina Charlie Tan, labas-masok yung mga Alan Lim, tapos meron pang isa yung kinonfirm mismo ng PDEA na yun daw yung drug lord na lumalabas-masok sa Malacanang. Later on, mga kaibigan biglang nawala yung drug lord na yun. At ang sabi ng immigration, nakalabas daw. Paano makakalabas ng bansa yan? My God, sabi ni Duterte, I hate drugs. O di ba dapat istrikto siya? Nalaman na niya na sangkot, di ba? Bakit pinalabas? Kasi nga mga kaibigan, protector nga siya ng mga illegal na droga. Yan. Yan po ayon po yan sa mga nag-testify sa ICC na sina Las Cañas, Patubato at sina Asierto. So yan po yan. So kitang-kita po mga kaibigan ang laki ng pagkakaiba no ng Duterte administration at ng PBBM administration. Duterte administration for 3 years 14.3 billion lang ang nahuli na halaga ng mga pulburon. Pero 30,000 ang tsugi. Samantalang kay PBBM, 43.8 billion ang halaga. Napakalaki. Walang binatbat si Duterte. Ang laki ng huli sa panahon ni PBBM. Ang laki-laki ng huli, walang binatbat si Duterte. Pero walang ganon. Walang namatay. Kasi nga, ang Pangulo natin ay sumusunod sa batas. Sumusunod siya sa batas at lahat ay dinadaan sa due process. Diba? So, mabalik tayo mga kaibigan, no? So, eto, yung sinasabi ko kanina, pag-upo pa lang ng hindi PBBM, niluloko na pala siya ng kampo ni Sara Duterte. At kasagsagan na siya ay DepEd Secretary pa. At kasagsagan din ng Maisog Rally. Sa kanya galing yung mga tarpaulin na merong nakalagay BBM resign. Tingnan mo yung pagiging traidor ni Sara Duterte. Biruin mo ha. All smile ka, nakaharap ka sa Pangulo. Biruin mo mga kaibigan ha. Ginawa pa nga siyang caretaker ng bansa. Nung pumunta si PBBM sa Brunei, Darussalam, ginawa pang caretaker si Sara Duterte. Pag-alis ni PBBM, anong ginawa ni Sara? Pumunta doon sa Liwasang Bonifacio. Nagrarally ang mga KOJC. Nagsalita pa siya na natutuwa daw siya kasi merong mga ganitong pagkilos, nasasabi natin yung mga ano natin, etc. etc. Habang sa likuran niya, nandun si Glenchong, pinagmumura si F. Elisa, si PBBM. My God! Wala kang delikadesa. Biruin mo, ginawa siyang caretaker ng bansa. Pagkatapos trinaydor niya si PBBM. Grabe. Tingnan niyo mga kaibigan. Kung sa kanya kaya ginawa. Biruin mo ginawa siyang caretaker ng bansa. Pag-alis ni PBBM, nandun nakikita siya sa rally ng mga maisog. Nagsasalita pa. Habang si Glenchong sinisiraan sa F. Elisa, si PBBM, nagsisigaw dun, nasasampalin daw sa F. Elisa. Tingnan niyo yan. Ganyan siya ka-traidor. Habang wala sa bansa ang ating Pangulo, BBM, at habang si Sara Duterte ay inappoint na maging caretaker ng ating bansang Pilipinas. Si Sara ay pumunta sa rally, sa Maisog Rally. At guys yung sabi nga ni Peoples Talakera, kanino galing yung mga tarpaulin? BBM resign? Kay Sara Duterte. Ganyan siya katraidor. Sa kanya galing ang mga tarpaulin na mayroong mga nakasulat na BBM resign habang siya ang DepEd Secretary. Habang nasa cabinet siya ng Pangulo,
Tinatraidor niya ang Pangulo natin habang siya ay nakangiti kapag kinakausap ng Pangulo. Pero at the back of it, ini-stab niya ang ating Pangulo. Tinatraidor niya ang ating Pangulo. No? Yun ang katotohanan, mga kaibigan, no? So, kahit hindi kayo maniwala, pero yun ang totoo. The truth and nothing but the truth. No, hindi tayo dito magsisinungaling. Wala namang kwenta kung magsisinungaling eh. Hindi tayo gagawa ng fake news. Wala namang kwenta kung gagawa tayo ng fake news. Diba? Hindi tayo katulad sa mga DDS na mga walang credibility dahil nabubuhay sila sa fake news. So dito mga kaibigan, ating i-maintain yung ating integrity. Hindi po dito po pwede ang mga fake news. Diba? So ito ba? Kung kamay na baka lang ang ating gugustuhin, hindi mo masasabing kamay na bakal ang kay Duterte. Dahil ang 30,000 na kanyang pinatsugi, puro mahihirap. Nakatira sa squatter area. Anong sabi ng mga nag-imbestiga? Anong sabi ng mga nag-imbestiga? Yung mga namatay di umano, puro mga madudumi ang mga paa. Ibig sabihin, halatang halata na sila ay may hirap. Ano pa? Mga punit-punit daw ang damit, mga luma. Ano pa? Ano pang sabi ng mga nag-imbestiga? Ang papayat daw na parang hindi na kumakain. Ano pang sabi? Mga gusgusin daw ang mga itsura. Mga mahalata mo na mga mahihirap. Tama nga, tama sila. Kasi mga mahihirap ang pinatay ni Duterte. Mga nakatira sa squatter area, dyan sa Tondo, dyan sa Bagong Silang, Caloocan City, dyan sa Maytala, dyan sa may squatter sa Batasan, at iba-iba pang squatters ng ating bansa. Bakit mahihirap ang kaya ni Duterte? Simple. Kapag yung mga mahihirap kasi ang kanyang chinugi, hindi naman nila kakayanin na mag-hire ng di kampanilya na lawyer. Hindi naman nila kayang ipagtanggol ang sarili nila eh. Aasa lang naman yan sila sa PAW. Pagkatapos yung PAW, yung mga mag-iimbestiga, hindi naman din makikipag-cooperate. Kasi panahon yun ni Duterte. Diba? Guys, anong sabi ng mga investigador? Wala daw mga police report. Biruin mo ha, igaganon ka na lang, hindi ka lalagyan ng police report. Kasi nga, ayaw nila na merong magamit para sa investigasyon. So lahat ng mga ginaganon, wala na. Protocol yun, wala ng police report. Yan ang sinasabi din ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Kaya yung mga pumupunta sa kanila na mga kamag-anak ng nabiktima, yan daw ang sinasabi, walang police report. Ano pa? Yung sinasabi ni Dr. Fortune na maraming mga ginanon, inukhang noong pandemic. Anong nilalagay sa medical legal? Anong nilalagay? Natural death, atake sa puso, broncho, COVID. Pero wag ka. Anong sabi ni Dr. Fortune? May mga tama ng bala sa ulo, sa katawan. Yan po ang katotohanan. Kaya nga ang sabi ni Dr. Fortune, kung napanood nyo yung kanyang mga interview, ang sabi niya, hihigit pa sa 30,000 ang bilang ng EJK or extrajudicial killings. Hihigit pa sa 30,000 ang mga pinatay sa panahon ni Duterte. Dahil napakarami nilang makita, inimbestigahan yung mga buto, yung mga remains ng mga tao. Inimbestigahan ni Dr. Fortune at nakita namatay sa tama ng baril. Pero ano ang nilagay sa autopsy? Sa medical legal. Ang inilagay sa medical legal, broncho, COVID-19, heart attack, para i-cover up ang napakarami at lumulobong bilang ng extrajudicial killings. Yan mga kaibigan, napakarami. Kaya nga yung 30,000 na yan, yun yung sinasabi ni Dr. Fortune, marami pa yan kung pagbabatayan yung tunay na dahilan ng mga pagkamatay sa panahon ng pandemic. Ito mga kaibigan, meron akong kukwento sa inyo ha. Pauwi ako ng bahay. Nagano ako ng Grab. Driver. Kausap namin yung driver mga kaibigan. 3 kami nun eh. Kausap namin yung driver. Tapos natanong namin siya tungkol doon sa pagka-aresto kay Digong, kung okay sa kanya. Alam mo sagot niya? Ay naku, deserve niya yun. Deserve. Yun ang sagot ng driver.
Tapos alam mo ba, nagkukwento yung driver, nagkikwento siya. Sabi niya, ma'am, alam po kasi ninyo, meron akong kapatid sa sa loob, sa Bilibid. May kapatid daw siya sa Bilibid. Ano sabi ng kapatid niya, ma'am, ano sabi ng driver? Delikado daw doon sa Bilibid. Ang kwento daw ng kapatid niya na delikado doon sa Bilibid. Kasi ang ginagawa daw noon, no, ni Bantag, magpapatawag, no? Papatawag yung mga PDL. Pagkatapos, kinabukasan, wala na. Pagkatapos, ipapalagay sa record COVID-19. Anong sabi ng driver? Napakarami daw sa Bilibid. Ang ginawa daw ni Bantag, torture. Pagkatapos i-torture, pagkatapos, ayun na, sugi. Mga kaibigan, kung naaalala ninyo, remember this, kung naaalala ninyo, pag-upo ni President Marcos at pag-upo ni Boying Rimulya as Department of Justice, naalala nyo ba? Kung meron kayong photographic memory, naalala nyo ba? Yung na-discovery ng DOJ, na nakita nila doon mismo sa Bilibid, yung napakaraming mga bangkay na naka-ano lang na hindi nililibing. Remember, naalala niyo yun? Nandun lang sa parang morgue sa loob ng Bilibid. Nakasalansan yung mga buto ng mga bangkay, na mga buto na lang daw, hindi daw inilibing. Nasa, kung hindi ako nagkakamali sa aking memory, nasa mga 800. Ang dami daw. So, anong ginawa ni Boying Rimulya, DOJ Secretary, Boying Rimulya? Di ba nagpa-mass burial? Tapos, anong sabi ni DOJ, Boying Rimulya? Hindi na daw malaman kung sino yun. So, mass burial na lang daw. Hindi na rin daw nila malagyan kung anong pangalan. Kasi hindi na daw nila makilala. Yan po ang ginawa sa loob ng Bilibid. Ganyan po kabarbaro ang Duterte administration. Ganyan po sila kahayop. Kaya mga kaibigan, kung ano man ang nangyari ngayon kay Duterte, deserve po niya yan. Buti nga tinitreat siya ng maayos May sakit siya doon. Check up. Regular ang check up niya doon. Yung pagkain, maayos ang pagkain niya. Meron pa siyang dietitian. Talagang tinitingnan yung pagkain niya na kailangan ganito yung kakainin niya. Maayos. Yung kanyang kwarto, maganda ang kwarto niya. Malinis. Hindi katulad sa namatay na 30,000 na basta na lang tinumba, nagkadugo-dugo ang katawan sa kung saan na lang sila abutan sa may mga kanal. At hindi na sila babalik pa kahit kailan. Maayos ang kalagayan ni Digong sa The Hague. Meron siyang due process. Inaayos lahat. Magagaling ang kanyang mga abogado. Kaya hindi siya kawawa. Kung meron mang kawawa dito, yun ay ang mga namatay, 30,000 sa EJK, at ang mga pamilya na nagdurusa dahil nawalan ng kanilang mahal sa buhay. Kaya mga kaibigan, alam nyo, nakakahiya lang dahil si Digong sinasabi na lawyer pero hindi niya alam ang batas. Guys, kaya nga may batas tayo Pagganahin ng batas, magkaroon ng due process, pero mas pinili pa ni Digong na ipapatay ang mga taong yan dahil daw adik. My God, may due process tayo. Adik, iparehab mo. Ang masama nito, yung mga adik lang na may hirap, pinagaganon niya. Pero yung mga mayayaman, wala, happy-happy. At ang tanong ko, bakit hanggang ngayon ang mga anak niya buhay? Bakit hanggang ngayon buhay pa si Basti? Bakit hanggang ngayon buhay pa si Pulong? Kung talagang seryoso siya sa kanyang war on drugs, bakit pinotreksyonan niya si Michael Yang? Bakit namamayagpag si Kenneth Dong nung siya pa ang Pangulo? Kailan lang nahuli si Kenneth Dong? Nung si PBBM na ang Pangulo, saka pa nahuli si Kenneth Dong. Si Michael Yang na pinoteksyonan niya, bakit hindi niya isuko? Ilang beses yan inimbita sa HOR, sa House of Representatives. Ilang beses yan inimbita. Pero hindi pumunta. Pinapahanap yan. Wala sa Davao. Nagtatago na daw. Kung
kung itong si Duterte ay isang matinong tao, sasabihan niya si Michael Yang, "Oy pare, best friend, magpakita ka sa Kongreso kasi hinahanap ka doon, meron kang sasagutin." Pero anong ginagawa ni Duterte? Wala. Pinagtatakpan. Katulad din kay Kibuloy. Isa pa, galit daw siya sa mga kriminal. Pero si Kibuloy, pinagtatanggol. Kaya mga kaibigan, alam niyo sa totoo lang, no? Mamulat kayo sa katotohanan. Si Digong ay hindi kawawa. Hindi kailanman magiging kawawa ang isang tao na perpetrator. Kailanman hindi magiging kawawa ang isang tao na walang alam gawin nung siya pa ang nasa power, kundi mag-utos ng pagpatay. Mag-encourage ng pagpatay. Tuwang-tuwa pa nga siya, very proud pa nga siya. Sabi niya sa Congress, nagtataka nga ako, dami ko nang napatay. Hanggang ngayon, di pa ako nakukulong. Sabi niya sa Congress yan. Tapos, sinamon pa niya ang ICC. Ang tagal-tagal din naman. Bigyan niyo ako pamasahe. Ako pupunta dyan. Di ba? Hinamon niya ang ICC. Pagkalipas lang ng, I think 2 linggo, 3 linggo, o 1 buwan, ayun, hinuli na siya. Di ba? Kaya, mga kaibigan, itong sasabihin ko sa inyo guys, kung ano man ang meron kay Duterte, budol. Budol. Talagang ang mga tao sa panahon niya ay hindi ligtas. Biruin mo mga kaibigan yung mga tao na bumoto sa kanya, pinagchuchugi niya, kinitlan niya ng buhay. Guys, sa mga squatter area sa Tondo, Tala, Caloocan, Bagong Silang, yung mga squatter area, yan ang mga taong bumoto sa kanya, naniwala sa kanya na magkakaroon ng tunay na pagbabago, pero pinagpapatay niya yung mga tao na bumoto sa kanya. Di ba ang kanyang mandato bilang Pangulo ng Pilipinas, proteksyonan ang mga mamamayan, pero hindi niya prinoteksyonan, pinagpapatay niya ang mga mamamayang Pilipino. Yung sinasabi niyang adik, Pilipino yan Kung ikaw magaling na presidente, hindi mo papatayin yan. Sinasabi mong adik, iparehab mo. Kung sinasabi mo na nagtutulak yan, ipahuli mo, bigyan mo ng due process. Meron kang sinumpaan bilang Pangulo ng Pilipinas na poproteksyonan mo ang iyong mga kababayan. Pero sa ginawa mo na pinagtutsugi mo sila, hindi mo sila prinoteksyonan. Nilabag mo ang konstitusyon, nilabag mo ang iyong pangako sa taong bayan. Taong bayan yan 30,000 na mga tsinugi. Taong bayan yan. Baka halos lahat yan. Yung mga butante dyan, baka ikaw ang binoto. Pagkatapos, binoto ka nila para lang patayin mo. My God. Siguro mga kaibigan, habang sila ay tinutukhang, siguro naiisip nila mabuti pang hindi ko na binoto ang taong ito. Kasi barbaro at walang due process. Mga kaibigan, hindi natin kinakampihan ang mga adik. Pero gawin ang tama. Meron tayong batas. Kaya nga may batas tayo 'Di ba? Kasi yun ang dapat na sundin. Hindi yung kung gusto niyang pumatay ng tao, papatay ng tao. Kaya nga tayo may batas. Kaya nga tayo mayroong konstitusyon. Bakit nilalabag ni Duterte ang konstitusyon ng Pilipinas? Kaya kahit saan mo tingnan mga kababayan, mali ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Kahit pagbaliktarin man ang mundo, ang panahon, pagbaliktarin man ang inyong reasoning, mga DDS, maling-mali ang ginawa ni Duterte. Talagang maling-mali. Diba? Hindi yan mga kaibigan kahit kailan, hindi magiging tama ang pagpatay ng buhay ng tao. Tandaan nyo yan. At bakit siya pumapatay ng buhay ng tao? Kasi nga, inamin niya na siya ay addicted sa fentanyl. Meaning to say, siya ay bangag. Kaya siya nakakapatay ng tao. Dahil inamin niya na siya ay nagmi-Mary Jane at siya ay lango sa fentanyl. Alam niyo mga kababayan, kapag ang iyong isipan ay lango sa droga, ganyan kayo, bayolente. Bayolente ang mga tao na lango sa droga. Pumapatay sila ng tao. Yung iba hindi naman pumapatay ng tao, pero doon papunta yun, nagiging bayolente, lalong-lalo na kapag talamak na talaga yung droga sa kanyang pag-iisip. Remember mga kaibigan, kung napapanood nyo yung mga events ni dating Pangulong Duterte, maraming instances na basta-basta na lang siyang natutumba na outbalance. Resulta yan ng fentanyl. Resulta ng fentanyl. At pati yung kanyang utak, mga kaibigan, wala na sa katinuan. Kaya nga siya nakakapatay ng tao. Kaya mismo siya, inaamin niya na marami na siyang napatay.
Yun mga kaibigan. Kaya kahit na anong gawin yung mga DDS na ipagtanggol si Duterte, mali ang pagpatay ng tao. Mali ang ginawa ni Duterte. Nasa 10 utos ng Diyos, huwag kang papatay. Masama ang pumatay ng tao. Ang pagpatay ay ginagawa ng demonyo. Ang pagpatay ay ginagawa ng mga evil. Ang pagpatay ay ginagawa ng mga masasamang tao, ng mga demonyo na galing sa hell o sa impyerno. Kaya nga mga kaibigan, kung titingnan natin, under siya sa influence ng droga si Duterte. Under talaga siya sa influence ng droga. Bangag na bangag si Duterte. Yan ang dahilan kung bakit siya ay mainitin ng ulo at kung bakit siya pumapatay ng tao. Dahil siya ay bangag. Yun mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Diba? Kasi guys, wala namang evidence na sasabihin ng mga DDS, ay yung Pangulo mo bangag. Hello? Pangulo namin, walang napatay na tao. Mismo nga si Duterte nagsabi kahit daw lamok, kahit daw langaw, hindi daw mapatay ni PBBM. Wala namang bangag na ganun diba? Ang bangag, yung katulad kay Duterte, pumapatay ng tao. Isa pa, yung sabi ng isang DDS na bumaliktad. Ang bangag daw, sabi ng kapwa niyong DDS ang bangag daw, hindi daw kontento sa iisang asawa. Duterte, may mga kabit, may asawa, pero maraming kabit, may mga girlfriend pa. Duterte, manyakis pa, nahalik ng mga babae. Kahit ayaw naman sa kanya, mukhang diring-diri yung isang babae, pinaghahalikan niya. Yun po kasi mga kaibigan epekto yan ng droga. Lango sa droga si Duterte. Kaya siya ay ganyan, pumapatay ng tao, nagiging bastos, walang hiya, palamura, pinagmumura ang Diyos, stupido daw, wala siyang modo, dahil po yan, epekto po yan ng kakagamit niya ng fentanyl. Siya po ay lango sa droga, si Duterte. No? Yan po yan mga kaibigan. Yan po ang katotohanan. No? So, nung mga panahon na sinasabi sa kanya ni Trillanes na Dilima na magpa-drug test, hindi siya nagpapa-drug test. So, kung titingnan natin, dapat talaga siyang magpa-drug test dahil nung siya ay tumakbo as President of the Philippines, hindi po siya nag-present ng drug test. Ngayon, umamin siya na siya ay lango sa fentanyl at umamin siya na siya ay nagmi-Mary Jane. So, sinabihan siya ni Trillanes na Dilima magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. At anong sabi ni Harry Roque? Hindi daw pwedeng pilitin kasi halal daw ng bayan, halal daw ng taong bayan si Duterte. Pero kung titingnan natin, di ba dapat nagpa-drug test siya? Kasi nung siya ay tumakbo, wala siyang ebidensya na hindi siya addict Wala siyang ebidensya na pinakita na hindi siya addict noong siya ay tumakbo. Hindi siya nagpa-drug test. Hindi katulad kay PBBM na nung sinabihan siya ni Duterte na bangag, ayun, nagpa-drug test kagad 2 beses at kinumpirma ng St. Luke's na yun ay real drug test at si PBBM ay negative. 2 beses yun. Kaya kung titignan natin, ang aming presidente ay malinis. Unang-una, nagpa-drug test siya 2 beses negative. Pangalawa, hindi siya pumapatay ng tao. Mabait ang Pangulo namin. Pangatlo, loyal sa asawa ang Pangulo namin. Wala siyang girlfriend, wala siyang kabit, wala siyang mga binabastos na mga babae na mga pinaghahalikan, wala. Pangatlo, ang Pangulo namin ay hindi palamura, hindi niya minumura ang Diyos, hindi siya bastos. At pang-apat, ang Pangulo namin ay napakapasensyoso, napakatino. No? Kaya, yan mga kaibigan, no? Magalit na kayong magalit, mga DDS, pero ito ang katotohanan. The truth will set you free. Aminin nyo na si Duterte ay talagang addict. No? Kaya siya nakakapatay ng tao dahil sa kanyang pagiging addict. Inamin naman niya self-confessed addict, self-confessed maniac, self-confessed magnanakaw. Pero yun mga sabi niya, marami rin akong nanakaw, pero naubos na nga lang. Maniwala akong naubos na yan. Bakit ayaw mong ipakita yung salin mo? Hinahamon siya ni Trillanes, hindi niya pinapakita yung salin niya. Kung talagang ubos na ang kanyang ninakaw. Diba? Yun yung mga kaibigan, no? Kaya, ito masasabi ko sa inyo, kayong mga DDS, hindi kawawa si Digong. Never magiging kawawa si Digong. Mas marami pang mga senior citizen na nasa kulungan natin ngayon. Yun ang mga kawawa. Kasi yung kulungan nila masyadong mainit, tapos halos wala silang ventilation. Si Digong, ang ganda ng kwarto. Masarap ang mga pagkain. Pagkatapos nadadalaw pa siya ng kanyang pamilya. Meron pa siyang mga magagaling na mga lawyer.
At ang importante, buhay na buhay si Digong. Pero yung 30,000 na pinagtsutugi nila sa kanilang war on drugs, patay na. At kahit kailan, hindi na babalik. Nawala na ng mga pangarap dahil pinagtsutugi nila. Kaya hindi kawawa si Digong. Alam niyo, mas kawawa pa nga kayo eh. Si Digong, masasarap ang pagkain. Si Digong, maayos yung inihigan. Aircon pa nga eh. Si Digong, may dietitian pa. Eh kayo, mas kawawa ang mga biktima at ang pamilya ng biktima ng EJK. At mas kawawa kayo ng mga DDS. Dahil, nabudol kayo. At nawala ang inyong katinuan dahil sa pagsamba ninyo sa mga presidente at vice-presidente ng impyerno. Diba? Yung mga kaibigan, no? Alam niyo mga kaibigan, yung mga anak ni Digong, particularly si Paulo Duterte, business niya yan eh. Yung yan ang sinasabi. Diba? Sa totoo lang mga kaibigan, sa totoo lang, no? Kahit na i-deny nyo. Tingnan mo, Pulong Duterte, anong ginawa, nag-viral nga. May dalang kutsilyo, pinaggaganon yung bugaw. Galit na galit sa bugaw, tapos pinag-headbutt. Gawain ba yan ng matino ang pag-iisip? Hindi. Gawain niya ng bangag. Pagkatapos, hindi lang sa babae. Tapos yung grabe yung ginawa niya sa babae, kaibigan. Ganyan yung ganyan talaga yung sinusuportahan yung mga Duterte. Ang sasama ng mga ugali. Ew. Pagkatapos, iyotman. Siya yung iyotman. May asawa na yan, ha? May asawa na yan. Grabe, iba-ibang babae, binabayaran para anuhin. Yak. Ayan. Wala. Like father, like son. Wala silang respeto sa mga kababaihan. Diba? Tapos yung anak naman na babae. Grabe, nanununtok. Naninipa ng mga drivers. Sabi ni Duterte, naninipa daw ng mga drivers nila. Biruin mo, bata pa si Sara Duterte. Yung mga drivers nila matatanda na pinagsisipa daw. Yan daw ang ginagawa ni Duterte, ni Sara. Ang nagsabi niyan mismo si Digong. Ano sabi ni Digong? Yung pagsuntok niya sa sheriff, wala pa yan. Ang dami nga dito sa amin eh. Yung mga driver namin, pinagsisipa niya. Pero mo, sama ng ugali ah. Tapos anong sabi ng nanay? Si Sara daw ay heartless. Wala daw puso si Sara. Kaya naman pala, nag-hire ng assassin, magpapatsugi. Grabe no, vice-presidente nag-hire ng assassin para magpapatay ng tao, 3. Alam mo mga DDS, hindi ko talaga maubos maisip kung nasaan ang inyong mga values. Nasaan ba ang inyong mga values? Bakit wala na yata kayong values? Hindi ko talaga maubos maisip kung bakit kayo sumusuporta sa mga killer, sa mga bastos, sa mga magnanakaw. Hindi ko talaga maubos maisip kung nasaan ang inyong mga values. Sa totoo lang, hindi ko talaga maubos maisip. Sa totoo lang talaga. Kasi kitang-kita Kitang-kita na ang kasamaan ng inyong presidente sa impyerno na si Sara. Pero, todo tanggol pa rin kayo. Diba? Hanggat hindi kayo nabibiktima ni Sara, hindi kayo magbabago. Kita mo yung isang DDS. Yung isang DDS na grabe manira kay PBBM. Anong nangyari? Yung TikTok niya ngayon, puro pagbanat sa mga Duterte. Masasamang tao daw ang mga Duterte. Diba? Ka-DDS nyo yun. Kapwa nyo DDS yun. Bakit siya bumaliktad? Kasi nabiktima daw siya ng mga DDS at ng mga Duterte. Yung nag-hit and run daw at yung gustong sumugi sa kanya. Ipinagtatanggol pa daw ni Basti. At hindi daw nila makasukasuhan kasi nga kaalyado ng mga Duterte. O ngayon, kung hindi pa siya nabiktima, hindi siya magbabago. Kung hindi pa siya nabiktima, hindi niya maiintindihan ang lahat. O ngayon, nagsisisi siya. Siya lang naman ay malapit na malapit kay Rodrigo Duterte. Sabi niya, kinuha siya ni Duterte, pinatira siya sa Davao para mag-witness sa gawa-gawang kaso para kay Trillanes. At siya mismo nagsabi, sinusustentuhan daw sila buwan-buwan. Diba?
Hindi yan gawa-gawang kwento. Pakita ko sa'yo, ha? DDS. Pakita ko sa'yo. Diyan ka lang, ha? Pakita ko sa'yo. Hindi ako marunong maggawa-gawa ng kwento. Ang mga sinasabi ko ay puro katotohanan. DDS na loob. Baka hindi mo pa yata nakita. Ito siya, oh. Alam mo nyo, no, kagabi, meron na namang kaso ng hit and run dito sa Davao City, no? At yung bata na hit and run na na-vlog ko, until now, ay hindi pa rin nakapag-file ng kaso, okay? Alam niyo sa totoo lang ha, Mayor Baste, okay? Alam mo kung bakit lumalala yung mga ganyang problema dito sa Davao City? Kasi kapag barkada ninyo, kakilala ninyo, kumare ninyo, no? Suguon ninyo ang pulis para puntahan ang biktima at kausapin na magpa-areglo na lang. Sa totoo lang, no? Meron na akong mga nakausap, no? Including the parent nung bata na hit and run, no? Na parang ininsulto pa sila. And for your information, yung pamilya ng batang na hit and run na yun, hindi nyo lang alam. May kaya ang pamilya nun. Okay? Tapos ngayon, no, alam niyo kasi yung nangyayari dito, ipapa-discourage ka sa mga tao nilang pulis. Sasabihin nila na walang mangyayari yan. Madidismiss lang yan. Tapos baka mabaliktad kayo. Yun bang inaano nila yung mga taong ignorante is ginagago nila pagdating sa batas. Di ba? Yung mga nangyaring salpukan ng sasakyan, salpukan ng motor, tapos bigla na lang ibabalita na nagkaayusan na. Akala ko ba dumidisiplina kayo? Akala ko ba, katulad sa drugs, no? Na, I hate drugs. Ano ba yun? Is it another form of publicity? Ako, alam ko. Sa tinuod lang. No? Alam mo, Mayor Baste, nung time na hinalal ka ng tao, no? Hindi ka na barkada ng kaibigan mo, hindi ka kapatid ng kapatid mo, hindi ka anak ng tatay at nanay mo. Ikaw ang leader at tatay dito sa bawat nabawen nyo. Okay? Katulad nung nag-express lang ako na yung nag-hit and run sa akin, ipinromote ng kapatid mo, ikaw naman si Kampi ka. You forgot that you are elected as public official to serve, no, sa mga taong dito sa Davao. Mabutante man o hindi, it's your obligation na bigyan mo sila ng security. Pero what will happen kapag kaibigan ninyo is kinakausap ninyo or tinatakot ninyo para hindi lang makapag-file ng kaso? Yung sinasabi, kapag dabawin nyo, disiplinado. Pang inang ano niya na yan, publicity ninyo. Okay, ako, I know, no, na hindi na makakabalik si PRRD dito. Sa totoo lang. So, Diyos ko, sana lang, no, na mamulat ang taga Davao City. Okay lang sana kung si PRRD. Pero kung kayo lang, my God, no, kayo ang totoong merong selective na justice. Ayaw duwaa ang mga taong biktima in behalf of your friend, no? Until now, ang parent atong hit and run nga bata, we're so disappointed. Sumali pa sila ng rally nung time na hinuli si FPRRD. Sa totoo lang, parang ako, tanga-tanga ko, no? Lumabas ako para protektahan yung tatay nyo, kayo. Tapos anong ginawa nyo? Alam mo ikaw, sir, ayaw paglaban-laban dayon. Dili na pwede nga. Kung sa'y ihungit ni mo, mukhaon po ka without finding out kung sa'y tinuod. Kaya basta si barkada, not unless kung namoy sindikato dire na hindi mo pwede silang tanggihan. It is because yung nag-hit and run sa akin, I know that she is part of the Davao group. Alam mo, marami din akong alam. Sa totoo lang. Even the former Arturo Las Cañas knows who is Paul Gonzaga. Diba, Sir Sunny Binaventura? Sa totoo lang, hypocrite ka. Sa tinuod lang. So marami pa yan, isiniwalat niya na maganda daw pala kay President PBBM kasi kahit na hindi ka daw kaalyado, tutulungan ka kapag humingi ka ng tulong at patas daw kay President PBBM. Nabiktima siya ng mga DDS, nabiktima siya ng mga Duterte, kaya siya ngayon nagsasalita. Ka-DDS niyo yan. Ngayon, gising na siya sa katotohanan. Nasa Davao yan, taga Davao yan. At mismo si Rodrigo Duterte ang kumuha sa kanya para ilagay siya doon sa Davao City. Kasi nga, pinag-witness siya against Trillanes sa gawa-gawa na kaso. Puntahan nyo yung kanyang
puntahan nyo yung kanyang TikTok para makita nyo ang dami niyang nire-reveal tungkol sa kasamaan ng mga Duterte. Puntahan nyo ang TikTok niya. Dali, tingnan ko ano bang pangalan ng TikTok niya. I-type nyo yung @Guillermina2Barido. Ulitin ko ha, @Guillermina2Barido. Makikita nyo dyan, ang dami niyang posts, no, na ini-expose niya ang mga Duterte. Sinasabi niya lahat, no, ng yung mga tungkol sa mga ginawa ng mga Duterte. At eto nga, binanggit niya dito, yung tungkol kay Digamo, tungkol kay Doc Yumol, na hindi daw sana hahantong sa ganun kung inaksyonan ka agad ng Duterte administration, kasi yan daw si Janice Digamo, lumapit daw yan kay Duterte, lumapit daw yan sa Duterte administration, nagsumbong na daw yan, pero dahil kaalyado nga ng mga Duterte si Tibes ay binabaliwala, kasi nga kaalyado ng mga Duterte si Tibes. Tapos yung kay Doc Yumol pa, kung inaksyonan lang, no, ng Duterte administration yung reklamo ni Doc Yumol tungkol doon sa mayor ng Lamitan, hindi sana makakapatay si Doc Yumol, 'di ba? Yan yung totoo, mga kaibigan. Kapag kaalyado ng mga Duterte, happy kahit may kaso, hindi yan magpa-prosper yan. Tingnan mo si Kibuloy, 'di ba? Kinasuhan sa Davao, hindi nag-prosper, binabasura. Kasi nilalakad eh. Kasi alam mo na, kapag kaalyado nila, kahit may masamang ginagawa, wala yan. Walang kaso. Ibabasura lang yung kaso. Kaya kayo, no, kayo na mga DDS, kung kayo ay taga Davao at nagtatanggol kayo ngayon sa pamilyang Duterte, pag dumating yung panahon na meron kayong nakaaway na malapit sa mga Duterte, tapos nagreklamo kayo, hindi kayo papanigan. Hindi kayo papanigan. Dahil ang papanigan ng mga Duterte ay yung kanilang mga kaibigan, kanilang mga kaalyado, kanilang mga kapartido. Kayo, baliwala kayo. Kaya matutulad kayo dito sa babae na to na nasa TikTok, na dating hardcore DDS, pero ngayon siya ay talaga namang umayaw na dahil nakita niya ang totoong kulay ng mga Duterte. Anong sabi niya? Matagal na daw niyang alam na may mga ginagawang masasama ang mga Duterte. Matagal na daw niyang alam, pero nagbubulag-bulagan siya. Matagal na niyang alam na maraming ginagawang kasamaan. Nagbubulag-bulagan siya dahil daw sa kanyang blind following, no? Pagfa-follow niya, ng parang bulag siya sa pagfa-follow sa mga Duterte. Pero ngayon, nung siya na ang naging biktima, doon na siya umalma. Ganyan din kayo, mga kaibigan. Kapag kayo naman ang nabiktima, kayo rin, aalma kayo. At sana mga kaibigan, huwag mangyari sa inyo ang nangyari sa babaeng ito. At sana, hindi ko makita balang araw na isa kayo sa nabiktima ng mga Duterte. Para makita ko kayo sa TikTok na kayo naman ang magsasabi na ay masasama talaga ang mga Duterte. Diba? Kasi kita mo, namulat siya eh. Hardcore DDS yan. Hardcore DDS. Grabe manira. Grabe ang paninira niya sa Pangulo at saka kina F. Elisa. Pero ngayon, wala na. Nagising na siya sa katotohanan dahil nabiktima daw siya ng DDS at ng mga Duterte. Totoo, bulag lang ang mga DDS. Vilma. Correct. Bulag lang talaga sila eh. Yun lang talaga ang katotohanan. Bulag ang mga DDS. Di ba? Yan ang katotohanan, guys, no? Bulag po ang mga DDS. So, mga kaibigan, maraming po salamat sa mga nanood, no? Sa mga pro-PBBM at marami pong salamat din sa mga DDS na nandito. Maraming po salamat sa inyong panonood. Paki-follow po ang aking Facebook page, Admin Rich Comentarista, at paki-follow, i-type nyo lang po Admin Rich, no? Tapos, lalabas siya. Yung merong nakalagay na Comentarista, no? Actually, meron po akong Admin Rich Comentarista, Admin Rich TV, Rich Admin TV, ako po lahat yan. Pero yung pinaka-main ko po na page ay yung Admin Rich Comentarista. Yung, meron po ako dong 71K followers, no? Tapos, paki-follow din po yung aking YouTube channel, no? At saka, itong aking TikTok, no? Yung aking Admin Rich -14, no? Paki-follow po ninyo. Mas marami po akong followers doon, no?
Maraming po salamat. Mabuhay po kayo. Salamat po kay Vilma. Yan, salamat po sa mga pro PBBM na nandito. Marami pong salamat. No? Bye-bye.